Isa sa mga magagandang upgrade dito sa motor natin, lalo na dito sa Honda Click, ay yung papalitan natin yung disc or yung front rotor disc. Kasi bukod sa mas maporma na kapag pinalitan natin ang rotor disc, mas lumalakas po yung stopping power ng mga motorsiklo natin. At yung malalakas na preno mga pare ko, essential yan sa mga kargadong motor tulad nitong Click natin na 175cc. So ngayon mga pare ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Testingin na rin natin yung performance nitong Galper na 260mm na disc. So guys, ito yung Galper disc, no. Yan, bumili na rin ako ng KDR na bracket kasi 260mm na to, malaki na to. So basically, yung stock na caliper natin, yung pinaka-bracket dun is hindi na enough. So kasi nga mas malaki na yung pinaka-rotor disc natin. So ito yung pinaka ano niya, no, Galper disc. Ayan. So open natin. So dito pag open nyo, may plastic pa rin siya nakaano. Tapos ito yung pinaka-disc niya. Medyo makapal din siya, no? Hamak na mas makapal siya kumpara dun sa mga nabibili yung mga normal na disc. Ang kapal talaga niya, oh. Sukatin natin ito ng caliper. Tapos yung binili ko is 4 holes kasi yung aking mags is naka-RCB to na 4 holes. Yung stock 5 holes. So kung stock mags kayo, ang bili nyo is 5 holes. So ilalagay ko dyan sa description yung link kung saan nyo ito mabibili. Tapos ito ring pinaka caliper bracket niya. Itong caliper bracket na to, pang stock na caliper lang to. So kung ganun yung caliper niyo na gagamitin, yung stock, kailangan niyo nito. Pero meron naman nabibili ng mga caliper na may kasama ng bracket na pang 260mm talaga. So advantage nitong mga ganitong malalaking disc, malakas talaga yung stopping power nito kumpara dun sa maliliit. Dahil dun sa idea ng leverage. So ito guys, kung susukatin natin itong Galper disc, may kapal siya na 4.1mm. Ay, yun na 4.1mm. Yan po yung lapad niya. Kumpara dito sa mga ibang aftermarket na mabibili natin, ito yung sukatin natin para yung walang bawas. So dito sa may bandang dulo. So ito naman po may kapal na 3.1mm. So mas makapal talaga itong Galper disc ng 1mm. O, testingin natin dito, baka sabihin ng iba, upod na eh. Ito yung walang upod. O ayan, so makikita natin 3.2. So 3.1, 3.2, nasa ganun yung ano niya, pinakasukat ng mga ibang aftermarket na rotor disc. Pero dito sa Galper disc, bukod sa malaki siya, napakakapal niya. Tapos maporma pa, pinili ko dito itong kulay silver yung unahan. Yun, so para meron dito sa ating front shock. So ito guys, no, tinanggal ko na yung nakalagay dito na rotor disc. So yung dati ko nilagay dito ay 220mm. So medyo lubog na rin siya, oh. Manipis na rin. Pwede pa naman siya kung tutuusin, pero nahihinaan na ako sa kanya eh. So yung lakas ng preno nito parang hindi na akma dun sa motor ko kasi nakakargado na ako. So parang nararamdaman ko mahina siya. So ito, nagpalit ako nitong Galper disc. Ito naman pasok to sa mga Mio, basta yung 4 holes. Ayun, no, saktong-sakto siya. So, yan. Ito yung pinaka niya, tornilyo niya. Ito rin yung nakakabit kasi dati. So, ito na rin yung gagamitin ko ngayon. So, dali lang naman siya. Ikabit ko lang yung 4 na tornilyo. So, iba naman, pag 5 holes naman yung click nyo, kapag gamit nyo yung stock mags, di 5 po yung tornilyo na ilalagay nyo. Pwede nyo rin naman gamitin yung stock dito. Wala naman problema doon. So, ito, higpitan nyo lang ito mabuti. Maganda sana kung maglalagay kayo dito yung thread locker. Pero, sa akin kasi, ito naman yung ginagawa ko rin dati. Basta higpitan nyo lang ng maayos. Hindi rin naman ito bibitaw. Huwag nyo muna higpitan lahat. Ipasok nyo lang muna yung buong disc. Ayan. Tapos i-realign nyo. Pag okay na, saka nyo nahigpitan. So, ganun siya. So, ngayon na, susunod naman natin itong pinaka-caliper bracket nya. Kukonek natin doon or lalagyan natin doon sa pinaka-motor natin. So, dito pala may kasama na rin siyang 2 tornilyo. So, wala na rin kayo bibiling ibang tornilyo, as is ito na lang. Pero kung gusto niyo naman ng iba, kasi pansin ko parang hindi ganun kaganda quality nito. Ito yung kinakalawang. So, papalitan ko rin to. Pero sa ngayon, ito muna i-install natin kasi bibili pa ako mamaya ng tornilyo eh. Pero maganda, bumili na rin kayo ng tornilyo agad kung gusto niyo rekta na yun na ikakabit nyo. So, sa akin, ito muna gagamitin ko. So, dito yung mga pare kayo. Ayan, ganyan siya. Ayan. Pero huwag nyo nahigpitan. Ilapat nyo lang ng ganyan. Ayan. So guys, ito na yung caliper. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna itong pinaka-bracket niya kasi ang gagawin ko dyan, since sinanggal ko na rin naman, lilinisin ko na ito, gagrasahan ko na rin ng high temp para suwabe rin yung ating caliper. Ito, gagrasahan ko kasi medyo maganit na rin siya eh.
So lalagyan natin ng grasa para solid pa rin siya ulit, parang bago. So ito, nilalagyan ko lang naman yung poste na to. Ayan, ganyan lang. Tapos sa kabila, ganun lang din. Ayan. Tapos itong pinaka ano na to, nilalagyan ko din yan. Ito, tanggalin ko muna to. Kuha ako ng konti, pasok ko lang sa loob. Ayan, para magkaroon lang yung loob, saka ko na ito ipapasok. Tapos itong pinaka-piston niya, ilulubog ko kasi di ba mas malapad na yung ano, yung rotor disc natin. Lulubog natin to. So ayan mga pare, kagaya lang diskarte yun. Oh. Ayan, bumabalik na. So ito mga pare, ang diskarte dito, ipasok nyo muna yung gulong. Mamaya na ikabit itong caliper kasi mahirapan kayo eh. So ito, ayan, pasok nyo lang. Tapos ikabit nyo na yung mga ano, yung mga spacer. Dito lang naman to. Iabang nyo na siya. Ayan, pag nakabit na natin yan, ganyan na itsura nya. Ito, ibuka nyo to. Dapat hindi yan magkadikit. Ayan, para may space yung pinaka rotor disc natin yan. Pag nakabuka na yan, saka natin ipasok dito, di ba? Mas madali siya. Ayun, mas madali siya ipasok. Tapos, kabit nyo na to yung kasamang tornilyo dito. Ayun, madali lang naman to ikabit eh. Tapos, sigpitan na natin tong dalawa. Isa. Tapos ito guys, oh, last, sigpitan nyo na rin to. Ayan. Sigpitan nyo yung sakto lang, huwag din yung sobrang sobra. Iba naglalagay din dito ng thread locker eh. Pero dito, hindi na, okay na dito. Basta higpitan lang natin ng ano, ng tamang-tama. So, ayun na mga pare kayo, no? Ito yung itsura ng ano natin kapag naikabit na dito sa Honda Click. Yung galper disc. So, ayan yung itsura nya. Ayan, harap ko sa inyo. Ayan, no? Di ba maangas din? Maangas din yung itsura nya eh. So, testingin naman natin, test drive natin kung ano nga ba yung feel kapag gamit natin itong galper disc. So, ayan guys, testingin naman natin, test drive natin itong click natin na nakakabit itong big disc na galper, tapos yung stock na piston natin. Tara, testingin natin yung ating bagong preno, disc. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Alright. Alright. Unang preno. Uy. Malakas talaga siya. Ang laki ng improvement niya or pinagkaiba dun sa 220. Lalo na sa stock na disc. Maliit kasi stock na disc ng Honda Click eh. Palagay ko kahit yung stock na brake master nyo, stock caliper, basta naka big disc, talagang mararamdaman nyo yung kapit eh. Ibang iba yung kapit niya oh. Yung tipong ano, konting piga ko pa lang, kumakapit na siya ng malakas. Unlike before, parang kailangan niya pa diinan ng konti para kumapit. So dito naman, kailangan ulit natin tansyahin yung preno natin, familiarize. Maganda lang dito yung mga mga biglaang preno. Ano niya, ang bilis siya mag-respond, kapit talaga. Try nating ilabas. Doon tayo sa daan. Ngayon testing natin dito. Tapos preno unahan. Ang niya, ang bilis siya kumapit talaga. Yung braking distance niya mas iikli. Tsaka hindi masyado stress yung mga kamay natin kasi 'di ba before kailangan niya mas pigain ng mas ma-hard or mas madiin yung lever sa right pag mamemreno kayo. Ngayon hindi. Sobrang na lang, easy na lang siya. Yun yung advantage ng mga malalaking disc. Ayun no. Paramdam ko bumili ako ng bagong caliper eh. Nakatupat caliper ako eh. Pero pa lang, parang mas malakas pa sa dual pot caliper na naka-stock na disc. Yung preno niya. Sobrang responsive niya. Tsaka siya, maganda siya. Bawa, ganito takbo niya, sporty. Bigla kayong mamemreno, pagkasabay yung likod. Ayun hinto talaga. So pag unahan, di pepreno kaya yun unahan. Pero pag may kasama ng banda sa likod, mas okay siya. Mas maiksi yung braking distance. Ayun na. Wait lang.
Hindi kasi natin pwede preno kasi pag may mga sasakyan sa likod kailangan clear. Ayun na, wala na ulit sasakyan sa likod motor. Try natin takbo. Tapos kasama yung likod. Ayun preno siya agad. Humihinto siya agad. Grabe. Tsaka masarap talaga yung preno yung unahan guys, kasi yun yung malakas talaga yung stopping power kasi sa likod. Yung likod kasi pag namreno kayo nag-i-skid na yung likod nyo, pero yung pakiramdam nyo parang hindi masyado malakas yung braking power. Pero pag unahan, ayun, kapit na kapit talaga siya. Ayun yung maganda. U-turn tayo. Ngayon guys, naka-U-turn na tayo. Bagay to guys sa mga naka-upgrade yung engine. Kahit naman yung stock okay lang, kasi improve din ang braking power Pero mas okay to sa mga may karga. Responsive Oh, 80 biglang slow down tayo. Hindi nakakailang. So guys, sa mga interesado nitong Galbard disc na to, ilalagay ko dyan sa description. Pag nasa YT kayo, ayan, check nyo lang yung description dyan. Tapos kapag andito kayo sa sa Blue App naman, lagay ko dyan sa may comment section yung link kung saan nyo ito mabibili, para hindi na rin kayo maligaw. Kasi syempre marami rin mga budol products Yung link na ilalagay ko dyan, yung mismo pinagbilan ko, para ito mismo yun. Ayun pag galing kayo ng 50. Pero pinaka-suggestion ko lang dito kapag gagamit kayo nito, i-familiarize nyo pa rin kasi mas malakas na siya tsaka iba na yung pakaramdam niya konting piga pa lang kumakapit na siya. So i-familiarize nyo sa sarili nyo para iwas kayo aksidente, skid sa harap. Kasi pag nag-skid yung harap nyo, delikado. Lalo na yung kapag umuulan talaga. Pag ganitong basa, walang problema sa pagdadrive kasi makapit talaga pag basa pag tuyo yung kalsada, makapit talaga yung preno sa unahan. Hindi yan basta-basta nag-i-skid unless buhangin. Pero pag ganitong semento, makapit yan. Pero pag basa guys, ayun, kailangan familiarize nyo kasi iba pag basa yung kalsada, madulas mas less yung grip ng mga gulong natin ayun, nakita nyo yun. Pag piniga ako, stop agad. Sunod guys, testingin natin. Naka dual path caliper naman tayo. Tapos itong Galbard disc, tingnan natin kung gaano siya kalakas. Pero dito sa stock, okay siya. Hindi siya yung sobrang OA naman yung power, yung braking power. Kumbaga lumakas siya, pero hindi naman siya yung tipong nakaka-aksidente naman. Hindi naman siya yung ganun tipo. Kaya wag na kayo mag-alinlangan. Bukod sa dagdag looks, gaganda rin yung braking power nyo. Kasi ito, maporma talaga sa motor pogi talaga siya Tapos ito nga, maganda yung power, yung brake niya. Yung looks, para sa akin dagdag na lang para sa akin importante dito yung kung paano natin gagamitin yung preno. Ayun guys, so yun lang po guys Susunod ulit na video, try tayo ng mga ibang accessories dito sa Honda Click.